Ako sa clinic ni doktora kasi ang cute lang. Ayan, habang antay si Angela, ayan, higa-higa muna siya. Parang bahay lang, anak. Ano ba yan? At eto na nga, si Angela na ang susunod. Actually, mga mare dati, hindi yan siya pumapayag na magpatingin ng ipin kasi nga natatakot siya. Umiiyak talaga siya. Pero since ngayon malaki na siya, kaya ayan, hindi na siya masyadong natatakot. Ayan, magpapalinis na ang bata namin. Pero alam mo, halata naman sa kanya na parang kinakabahan siya kasi akala niya kung anong gagawin sa ipin niya. Ililinisan lang naman yung ngipin niya. O, ayan, may nilagay lang si doktora. Tapos, start na yan sa paglinis kasi minsan mga mare, kailangan din natin magpalinis ng ating ngipin kasi meron tayong mga namumuo-muo dyan sa ngipin natin na pag hindi nalinisan, ayan yung cause na nakasira sa ipin. At since si Angela kasi bata pa, kaya gusto ko maayos niya yung ipin niya at maalagaan niya para hindi makagaya sa mami na halos wala ng ipin sa harap, mga mare, dahil sira-sira na kasi hindi naman uso to sa amin dati, mga mare, nung ako'y bata pa. Kaya tamad tayo mag-toothbrush ng mga bata tayo, kaya eto ang nangyari, wala ng ipin sa harap. Ayan, gaggle mo na anak, gurgle mo na pala anak, para ayan, may ilalagay kasi si doktora sa ipin niya para daw medyo mas tumibay yung ipin niya at hindi madaling mabulok yung ipin niya. At ito pala ilalagay ni doktora, tinatanong ko siya dyan. Phosphoric acid, kumbaga sa parang adhesive siya ng pasta. Okay. Yun nga daw ang nilagay ni doktora sa ngipin niya para hindi madaling mabulok yung ipin ni Angela. Pero hindi ibig sabihin na pag nilagyan na dun na hindi na tayo magtututbrush, mga mare. Kaya si Angela talaga pinapagtutbrush ko yan bago matulog kasi kailangan talaga malinis ang ipin. At si mami na nga ang next. Huwag niyo na lang tingnan yung sa akin, mga mare, kasi nakakahiya. O diba wala na akong ngipin sa harap. Oh my God, palinis muna tayo. Thank you for watching!